At yan mga guys, nakarating na po kayo dito sa aking actual tutorial part 3 ng Real Carbon Fiber kung paano po gawin po yung flicks na hindi kumukupas. At baka naman po na pwede po naman po syempre bago nyo po panoorin po ang aking video, wag nyo pong kakalimutan mag-like, comment kung saan po kayong lugar at mag-subscribe para alam ko po kung saan nakakarating po yung actual tutorial po ni Ace Honda. Kaya ang tips ko lang po sa inyo mga guys, kung gagawa po kayo ng Real Carbon Fiber, eto na po ang lahat ng katanungan nyo, eto na po yung lahat ng kasagutan nyo. Nandito na po, gumawa na po ako ng video para po sa inyo at panonoorin nyo na lang po at gagayahin nyo para hindi na rin po kayo mag-error sa lahat po ng gagawin nyo po ng Real Carbon Fiber. Kaya mga guys, umpisahan na po natin. Let's go! At dito po guys, bali nakapaglagay na po ako dito ng metallic red. Kasi po yung design po nito, metallic red with flicks. Siyempre ang itatopic ko lang po sa inyo, doon sa mga nagtatanong, yung mga gawa daw po nila, namumuti, kumukupas, tapos humahawa doon sa resin, ay yung resin nagkakakulay din daw ng pula. Yun po ang i-discuss ko po dito kung paano po natin yun iiwasan. Kung maglalagay po kayo ng flicks, depende naman po sa inyo yan. Kasi kayo naman po ang gumagawa. Depende po yan sa inyo kung gaano po kadami. Bali, dito sa ginagawa po natin, nag-send lang sa akin si boss kung anong klase po yung ipapagawa niya po sa akin ng flicks. At ito po yung nakita kong paraan kung paano ko magagawa yung kagustuhan po niya. Sa paglagay nga pala po ng flicks, dapat po yung pinahid nyo po ng resin ay medyo po siya basa. Para sa ganon, yung paglapag nyo po ng flicks ay may kakapitan po siya at didikit po yung resin doon sa pinakailalim. Kasi kung maglalagay po kayo ng flicks at wala pong resin sa ilalim po yan, pwede po yung lumobo o bumitaw. Gawa po kasi ng yung flicks ay kumapit lang doon sa wala po siyang resin. Dapat po papahiran nyo po siya muna ng resin bago nyo po ilagay po yung flicks. Yan po guys, kung nakita nyo po guys, 'di ba naglagay na po tayo ng flicks. Tapos nagpahid po ako diyan ng resin. Manipis lang po mga guys ha. At 100 lang po, wag nyo na po balik-balikan po yung pagpapahid po ng resin. Kaya po guys, dapat po isang pahid lang po na manipis. Gawa po kasi ng tatakloban lang po natin po yung pinaka-flicks po niya. At pag nakita nyo na pong medyo tuyo na po siya, pwede na po kayong mag-apply po ng forged carbon. Kung mapapansin nyo, ang tinatarget ko sa paglagay po ng forged carbon, yung mga puwang. Para sa ganon, yung paglagay po natin ng mga forged carbon at saka yung flicks, parang titignan po ng customer natin o yung ibang tao makakita, parang punong-puno siya ng flicks. Gawa po kasi ng ginawa po natin, doon lang po sa mga puwang po tayo naglagay. At sa paglalagay din po ng toppings. Depende naman po sa inyo to mga guys. Kung halimbawa po na gusto nyo lang po ay malalapad o simple lang, depende po sa inyo. Pero po ako, pag ako gumagawa po ng forged carbon, yung malalapad po sa ilalim at nagtatoppings po ako. Yung iba gumagawa naman na plain lang, na malalapad lang. Pero para sa akin, ganito po yung diskarte ko at dito po ako nagagandahan sa ganito pong pagka-forged carbon. Kaya yung mga nagpapagawa, nagbibigay din po ako ng idea para mas mapaganda yung pinapagawa po nila na carbon fiber. Siyempre mas maganda, nagbibigay din po tayo ng idea kung ikaganda pa ng ipapagawa po nila mga forged carbon. Ang kagandahan po kasi dito mga guys, lapat na po siya, patag na po siya. Hindi po katulad nung binubuhos, medyo mas mahaba po yung proseso po nun at mas matagal. Pag kinakaskas po natin ng liha, mas nagliliparan pa po yung carbon fiber at nagdidikit po sa ating katawan. At pag dumikit naman po yun, napakakate. Mga 2 to 3 days bago po mawala yun. Pero para maiwasan po natin yung mahabang trabaho, ganito po guys ang gawin nyo. At pag nagawa nyo na po yan, doon nyo na lang po malalaman kung ano po ang ibig ko pong sabihin. Bali dito po guys, nagtabas po ako dito ng honeycomb. Yung honeycomb po mga guys,
nag-i-slice po ako doon sa mga malalapat ko po na honeycomb. Hindi po rin to scratch. At pag nagawa nyo na po mga guys, yung forged carbon na ilatag nyo na po, mag-a-apply na naman po kayo po dito ng resin. Sa pag-a-apply po mga guys tapik-tapik lang po sa lahat po ng mga nilagay nyo po na forged carbon. Gawa po kasi hindi po yan pwede kuskusin po ng brush. Gawa po kasi nang masisira po yung pinaka-carbon natin at gagalaw pa po siya. At pag gumalaw po yung malalapat na forged carbon, nag-iiba po yung carbon niya, parang bumubuka po siya. Kaya dapat po tapik-tapik lang po ng resin. At ito po guys, nagtatoppings po tayo ng carbon fiber po na honeycomb na yung tinabas-tabas ko. At yun po ang ginagawa ko pong toppings po sa ibabaw. Sa lahat naman po ng ginagawa ko ng carbon fiber, sa ngayon, ganito na po yung mga strategy yung ginagawa ko. At yung iba na mga tinuturuan ko, halos nakokopya na rin nila po yung aking paggawa ng real carbon fiber. Siyempre, nagdedepende pa po rin po yan sa quality ng gawa. Hindi ko po alam kung paano po sila strategy, pero ginagaya niya rin nila po yung aking gawa, kung paano po ako mag-process po ng carbon fiber. At minsan nagtatanong pa rin po sila sa akin kung ano po yung pinaka the best. Sinasabi ko pa rin naman po yung sagot. Hindi po tayo madamot dito guys, kaya nga nagbablog ako ng ganito para ma-share ko po sa inyo lahat ng mga kaalaman ko pagdating po sa real carbon fiber. Yan mga guys, nagtatoppings po tayo at pinupuno ko po yan ng toppings. Para sa ganon, punong-puno po siya tignan pag na-finish na po siya. At pag nailagay na po natin yung toppings, tatapik-tapikin lang natin po ulit po yan na wala pa po siyang resin para dumikit lang po yung mga nakausli po na fiber. Para sa ganon, pag naglagay na po agad po tayo ng resin, hindi na po siya bubuka. Kasi pag nag-full coat po kayo mga guys, magkakaroon po yan yung parang nagiging pamaypay po siya, lumalawa. Yun pinaka-design. At dito po guys, bali naliha ko na po to mga guys ng 100. Tapos, naglinis po tayo dyan ng urethane thinner. At pag nasigurado nyo na po guys na malinis na po yung inyong gagawin po na panel, nahugasan nyo na po siya ng urethane thinner, pwede na po kayong magpahid po ng resin. Yung resin, ang gagamitin po natin dito na hardener, yung ordinary. Kasi ang purpose natin sa una, para matakpan lang yung mga maliliit na butas na hindi po natin nakikita. Kasi makikita na lang natin po yan pag hindi nyo po yan nagawa na applyan po ng resin. Makikita nyo na lang po yan pag nag-finish na po kayo. Kaya maglalagay pa po muna tayo dito ng resin na ang gamit po natin yung hardener na ordinary. Manipis lang po mga guys sa pagpahid po kasi ang target lang naman po natin yung maliliit na butas. Pag nagawa nyo na po yung resin na ang hardener ay ordinary at nakapag-apply na po kayo, maghintay lang po kayo dyan ng mga 15 minutes at pagkatapos magtitimpla ulit po kayo dyan ng resin. Ang gamit naman po natin yung hardener po na imported. Gawa po kasi ng magpapakapal na po tayo dito ng resin sa ibabaw. Para sa ganun, pag nilihan na po natin, hindi na po tatamaan yung mga fiber na ginawa natin at para hindi na rin po siya masira. Ganun lang guys, pakikinggan nyo lang naman po ang aking mga sinasabi para iwas-iwas tanong na po tayo. At ito po guys yung nilagay po natin na resin. Ang ginamit natin hardener yung ordinary. Ito naman nagmix na po ako ng ginamit naman po natin dito yung imported. Kasi kung mapapansin nyo po talaga brown na brown po siya. Ayan po yung pinagkaiba po ng dalawa. Dito, kaya po itong ginamit ko po kasi ang habol ko na po dito yung pagpapakapal. Kasi mas maganda po ito ang gamit nyo kasi gawa po kasi ng mas mabilis po siya matuyo. At hindi na po siya lalawa-lawa pa dito. Hindi katulad po ng ordinary, halos maubos na po yung pinahid nyo kasi gawa po kasi ng gumagapang gawa po kasi ng matagal po siya matuyo. Kaya ito po yung gamitin nyo guys kung halimbawa magpapakapal po kayo ng resin.
Syempre po mga guys, kaya naman po ko ginagawa po yung mga ganito at ang dami naman po talaga nagchat-chat na gusto daw nila matuto para magkaroon din daw po sila ng extra income. Kasi nga gawa po kasi ng yung iba na mga tinuruan ko talagang naging business na puro talaga nila ang pagre-reel carbon fiber. Syempre, sa kadahilanan ng kay Ace Honda, tinuruan po natin sila at eto, binabahagi ko na po sa inyo actual full video. Wala po tayong bayad po dito. Ang aking habol ko lang ay maibahagi ko lang po sa inyo yung aking mga kaalaman. Kasi kung sakaling mawawala na tayo, at least meron tayong naibahagi. At baka mag-upgrade pa na mag-upgrade yan doon sa mga tinuruan natin. Doon sa maipapasa nila sa mga gustong matuto. Kaya ang number 1 po talaga sa lahat mga guys, wag po tayo maging madamot pagdating po sa kaalaman. Kung mawawala, hindi naman natin po yan madadala. May iwan po natin yan pag ibinahagi po natin sa iba yung ating kaalaman. At guys, hindi ko na sa inyo mapapakita kung paano po ito nilihang. Panoorin nyo na lang po yung mga dati ko pong video. Ganun lang din naman po kasi iwas na po tayo sa haba po ng video katulad po ng part 1, part 2. At eto na po guys, yung finish ng ating project. Maraming pong salamat sa mga nakapanood po ng aking video. Share po para malaman din po ng mga iba yung mga gustong matuto po pagdating po sa reel carbon fiber. Muli, maraming pong salamat sa mga sumusuporta po kay Ace Honda. Kita-kits na lang po tayo sa part 4 kung paano po magawa po yung skinning na hindi po siya lumulobo. Kita-kits na lang ulit po tayo mga guys. Next kong carbon. Bye-bye.